Ako tuloy-tuloy ako sa pagba-vlog, 'no? Pero nasa mga tao 'yan, eh. Kung paniniwalaan po nila na masamang tao si Pangulong Duterte, hindi niyo iboboto yung mga tao ni Duterte, eh, huwag kayong umasa na yung Pilipinas gaganda sa panunungkulan ng mga nakaupo ngayon. Lalo na yung magpinsan na yan. Walang katuturan ng Pilipinas dyan. Hindi tayo importante sa kanila lahat. Ang importante ito, maghanap ng ano yung mga popondohan. Pero yung tunay na nagtatrabaho, Vice President, mawawalan po ng 200 katao na naglilingkod sa Vice President dahil sa kagustuhan lang ng mga to na matanggalan ng matapyasan 200 katao at mawawala na po yung mga, kung meron po natutulungan sa inyo sa mga satellite office, malamang po. Alam niyo po ba kung kanino nila kinumpara yung budget na gusto nilang binigay, yan lang yung bibigay nila? Yung kay Lenny pa. Eh si Lenny po, isa lang ang opisina. Ito po, meron tayong, hindi ko alam kung ilan yung satellite office, 12, 20, 10. Ayun po, lahat yun, isasara na lang. Walang budget eh. Ayaw bigyan. Pero yung mga katulad na mga flood control, putya kahit hindi na po nakakaawat ng baha, wala pong bahang na naawat yung flood control. Lahat ng baha tinanggap natin. Eh may baha eh umuulan. Ano katwiran? Pag bumabaha, 12 ang satellite office, tanggal na po yan lahat. Walang budget eh. Pero yung mga pambaha na hindi nakatulong kahit kailan sa pagbaha, budgetan natin yan na 1.4 billion a day. Pucha, wala na. May nag-question ba sa mga congressman? Sinalang ba yan sa ng anumang committee? Wala. Bakit? Duterte ba yan? Hindi. Pag Marcos, Romualdez, Saldi ko may pakana, bakit natin imbestigahan yan? Bakit natin imbestigahan? Di ba? Pero kung kahit ang Duterte, kahit walang ginagawang anuhin lang natin. Imbestiga lang tayo na imbestiga. Mananawa ng tao, sasabihin magnanakaw pala talaga itong mga Duterte. Utot nyo. Sana bago nyo imbestigahan yung mga Duterte ng pagnanakaw, wala sana kayong mamahaling relo, mga mamahaling sasakyan, mga magagandang mga bahay, no? Mabuhay si Congressman Marcoleta, Senador Marcoleta. Pag hindi nyo binoto si Marcoleta, wag na po kayong umangal. Pag hindi nyo binoto yung mga in-endorse ni Tatay Digong, wag na po kayo aangal na bakit ang gobyerno natin, putya, boboto nyo na naman si Tito Soto, sila Ping Lacson, sila Manny Pacquiao. Boss, napansin ko, pinaglalaroan lang ni Tatay Diggs ang Quadcom. Alam na alam niya kung paano lusutan ang tanong niya kahit mga tanong ni Luistro. Actually, bobo lang po yung magsabi na corner ni Luistro si Tatay Digong. Di ba? O ano ang konklusyon ni Luistro? I therefore, hindi naman ganun. Wag nating i-ano. Yung sinabi niya na karapat-dapat na ireklamo. Yun nga hamon ni Tatay Digong. Magreklamo kayo na mapahiya kayo sa korte. Hindi na maubra yung ginawa nyo sa korte. Meron po kaming nila Scanias dito. Asan sila Scanias? Asan sila Scanias? Yun lang po dismiss na kagad. Ang pagbabatayan nyo, hindi magpapakita sa korte. Dismiss na yun. Patawa kayo. Meron po kami affidavit dito. Affidavit yung mukha mo. O, case dismiss. Ayaw nyo ipakita testigo nyo. Sabihin nyo na Trillanes, doon palang GG na. Alam nyo, sa totoo lang po,
Pati yung seating arrangement, nakalimutan ko pala, di ba? Yung sinasabi ni Marcoleta. Hindi lang naman, sabi nga niya, marami nakapuna nun. Di ba, tinalakay na natin yun. Pati yung mga inuna muna yung mga makabayan, mapapalaban na si Tatay Digong sa inis eh. Tapos biglang ipapasok si Trillanes na mula kung saan. Hindi ko nga alam bakit kayo kumukuha ng testigo na wala naman, hindi naman biktima. Handler? Ano ba si Trillanes talaga ron? Handler ba siya? Si Dilima okay pa kasi pwede niya pa sabihin, biktima po ako ng ano eh. Napakulong siya, di ba? Oh. Pero si Trillanes, ano talaga siya? Ano papel niya ron? Taga-inis ni Duterte? Yun ba papel niya para mainis? O ngayon, nagtagumpay kayo. O, ano dating? Napasama niyo ba si Duterte? Ang hindi naunawa ng Quadcom, masyado ng politicize yung mga Pilipino ngayon. Hindi na kayo makakadagit. No? Masyado nyo nang pinuruhan yung mga Duterte kasi years in the making eh. Yung ginawa ninyo walang... Buti sana kung meron kayong akusasyon na matindi na very shocking. Na first time namin narinig. Ano ba yung akusasyon nyo talaga? Ang dami na patay, ang dami na matay. Ay, nakakagulat ba yan? Mga koya. Campaign promise yan ni Tatay Digong. Hindi po nakakagulat yan. Hindi nyo mauulit sa mga Duterte yung ginawa ninyo. Kung kasama kayo sa kung ang utak po ng may pakanan yung utak ng ginawa ninyo kay Binay, hindi nyo po pwedeng i-transfer yung formula ni Binay at kay Binay at Villar kay Duterte. Kasi ang ibinibintang ninyo kay Duterte, campaign promise niya. Mga mahina utak niyo. Hindi ba campaign promise yan? Pag nanalo ako, mga PI kayo, papatayin ko kayo. Campaign promise yan eh. Nung nanalo, ang dami namatay. Ang galing ni Duterte. May isang salita pala to. Hindi niyo pwedeng ipanira sa kanya yung kanyang campaign promise. parang merong, alimbawa, may politiko na nagsabi, pag ako nanalo, yayaman ng Pilipinas. Tapos yumaman ng Pilipinas. Sasabihin nyo, bakit yumaman ng Pilipinas? Imbestigahan natin yan. Bakit mo pinayaman ng Pilipinas? Utak-utak din. Ditong utak gamitin nyo. Ginagamit nyo utak dito eh. Utak yan. Iba po yung mga kaso nila Binay at saka ni Villar. Nakakasyak yun eh. Tatandaan ko pa, tsaka magugulatin pa mga tao nun. Alam nyo kung bakit? Wala pa namang mga social media nun. Kung ano sabihin ng press nun, yun na yun. Ay, grabe pala to si Villar. Alam ko binanat kay Villar nun eh. Meron siyang lupa, gumawa siya ng kalsada, papunta ron sa lupa niya, gumawa siya na highway. Ay, grabe! Oh, di ba? Grabe. Oh. Ay, sabi ng press yun eh. Lalo na kay Bill. Pero eto, tignan mo. Ano sinabi ni Tatay Digong nung nangangampanya? PI kayo, pag ako nanalo, ko kayo. Oh. Nung nanalo, yun nga naganap, tumahimik. Tapos sasabihin, ipaninira nyo ngayon? Alam nyo po ba? Parang ganito yung sinasabi. Alam nyo po ba, ng panahon ni Tatay Digong, marami namatay? Opo, alam namin lahat. Tanga ba kami? Kakilala nga namin yung mga natumbay. Salot nga yung marami ron. Hindi naman lahat.
Yung iba collateral damage, pero marami rin salot. Ano, paano nyo iimbestigahan yung campaign promise niya? Ibig sabihin, kaya siya binoto, kaya siya nanalo dahil doon sa campaign promise. Nung tinupad niya, tapos imbestigahan nyo. Mahina utak eh. Gawa kayo ng ibang usapin na hindi yung kinampaign promise.